World Update. Yun pong 9141. Tiningnan ko po yung mga guiding principles, Mr. Secretary. Halimbawa po yung Article 1, Section 2, last paragraph or last sentence. Meron pong sinasabi ron yung paragraph F, effectiveness. Ang sabi po rito, Mr. Secretary, the program shall balance economical use of resources with quality of care. Ibig po sabihin ito, kahit anuman pong programa ang dapat na ipatupad ng PhilHealth, ay hindi po dapat kalimutan yung guiding principles na kung saan sa pagsasagawa po ng katungkulan o mandato ng PhilHealth para sa kaligtasan at kalusugan ng ating mga kababayan, yung economical use of resources po palaging nandoon eh. Ang totoo nun, meron pa pong isang paragraph Q, may sinasabi puro na cost containment. Ang sabi po rito, the program shall incorporate features of cost containment in its design and operations. Ibig sabihin po, Mr. Secretary, kung sakaling gusto niyong magpanukala ng isang IRM, ang palagi nating titingnan ay yung economical features ng cost containment at saka yung economical use of resources. Ang nangyari po kasi, Mr. Secretary, napakabilis po ng pagpapatupad ng IRM, pero nagkulang sa mekanismo kung paano ito ay maiingatan. Katulad po ng tinanong sa inyo kanina, hindi naman po mga COVID cases yung pinuntahan ng mga ibang pondo, katulad ng dialysis at iba't ibang mga kaso. Iyon pala ay meron naman kayong all case rate na kung saan tinatanggap ang lahat ng mga ailments o lahat ng procedures. Pero nagkakaroon po ng hindi malinaw at confusing mechanism in the implementation of IRM simply because the guiding principles were not followed. Ang napansin po namin, Mr. Secretary, ang dami po kasing ginagawa ang EXICOM ninyo na sa tingin namin ay napapalusutan ang board. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, Mr. Secretary. Noon pong December 5, 2017, ay meron kayong ginawa na PhilHealth Board Resolution number 2334. Napakalaki po ng impact nitong resolution na ito sapagkat dito kahit napatunayan po ang isang healthcare provider or healthcare institution na nagkaroon ng maraming paglabag administratibo, ito ay po pwede ninyong kansilahin ang kanilang suspendihin ang kanilang accreditation. Pero dahil dito sa PhilHealth Board Resolution na ito, nagkaroon ng shift from suspension or revocation of their accreditation, you shifted into the maximization of penalties. Ito pong resolution na ito, Mr. Secretary, gusto naming malaman, sino po ba sa EXICOM ang nagpanukala nito? Sapagkat sa marami po namin pagtatanong sa susunod, ang isang pinaghalimbawa namin dito yung perpetual succor, na kung saan nagkaroon na po ng findings na suspension ng inyong arbitration office. In-uphold din po ng inyong board na dapat suspindihin ng 3 buwan yung PhilHealth ay yung perpetual succor. At nung pumunta sa Court of Appeals naman yung perpetual succor, ganun din ang ginawa ng Court of Appeals. In-uphold naman ang desisyon ninyo sapagkat napatunayan nila na tama po ang inyong desisyon. Pero dahil dito sa PhilHealth Board Resolution na ito, nagamit ito para
palitan na lang yung desisyon na yon. Sa mga tweet, hindi na po ninyo sinispinde ng 3 buwan yung perpetual succor, minaximize na lamang po yung fine at ginawa pong 100,000. Mr. Secretary, yun pong Republic Act 7875, malinaw po ang sinasabi, hindi po kayo pwedeng mag-fine ng isang health care institution na lalagpas sa 50,000. Pero dito sa inyong ginawang resolution, nabaliwala po yun, na-violate po yung 7875. Dahil sa kagustuhan, napalitan na lang ang suspension. Gawin na lang fine. Ito po bang PhilHealth resolution na ito, sa tingin ninyo ay legal, Mr. Secretary? Secretary Duque? Yes, go ahead. Yes. Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Yung pong resolution ng PhilHealth patungkol po sa in lieu of suspension or revocation of accreditation, pinapatawan ng maximum monetary fine, ay tugon po ito doon sa mga pasyente po na nakiusap na hindi po mapatid ang kanilang access sa mga serbisyo katulad po ng mga cancer patients or dialysis patients na kapag ka po ni-revoke or sinuspend ang accreditation, madi-disenfranchise naman po itong mga pasyente. Mr. Secretary. Lalo na po yung mga may malulubhang karamdaman. Ang tingin ko po, ang mandato ng PhilHealth ay siguraduhin po na ang mga miyembro ay hindi mawawalan po ng sapat na serbisyo, lalo na po sa mga malubhang mga sakit. Mr. Secretary, may I cut you short, Mr. Secretary? Wala na po. Alam na po namin yung argumentong ginamit nyo sa PhilHealth Board Resolution 2334 na sinasabi nga para hindi mawalan ng pagkakataon yung mga pasyente na magamit yung institution, kaya dapat i-maximize na lang ang fine at saka ang dapat na parusahan na lang mga health professionals. Pero dito po sa kaso ng perpetual succor, Mr. Secretary, na ito ay located sa Cebu, alam naman po namin meron pong 6 na level 3 na hospitals doon. Hindi naman po nangangahulugan na kapag kayong sinuspinde ng 3 months, wala nang pupuntahan yung mga pasyente. Ang totoo po, Mr. Secretary, nabasa ko po yung minutes ng inyong meeting. Ang meeting po meron po kayong committee na tinatawag na Committee on Appealed Administrative Cases. Doon po, nakita ko na may 6 namang ospital na level 3 din po. Pero ang totoo, inamin po doon sa minutes na yon, nandito yata si Attorney Mangasar, meron pang Attorney Grande doon na nagsasalita galing sa inyong opisina representing your office, na meron pong ilang mga sisters ng perpetual succor ang pumunta sa opisina ni Attorney Mangawang. At sinasabi nila doon, kawawa naman po yung mga ilang pasyente ng hemodialysis. May dala-dala po silang petition ng mga constituent sa Cebu. Kawawa naman po kung mawawalan ng revenues ang ospital sapagkat may utang yata silang 60 million to upgrade their equipment and facilities. Ganun po ba ang magiging kadahilanan lamang, Mr. Secretary? E di sasabihin po ng iba, sabi nga ng isang paghahalimbawa namin, pag hinuli ng pulis yung driver, wag naman po, kawawa po itong mga pasahero namin. Hindi po ganun yata ang sinasabi ng batas eh. Kahit na po i-balance natin to, Mr. Secretary, paano natin madideter, paano natin matatakot ang mga healthcare institutions na gumawa ng sarit-saring napakaraming mga paglabag kung patatawarin naman pala natin sila.
ano po ba ang pinaka-batayan po kung Your bakit Honor, po ang... naririnig po niyo ako, Your Honor? naririnig ko po kayo. Sinasaysay ko lang po Opo. ang katwiran kung bakit yung argumento na kawawa naman ang mga pasyente ay hindi po dapat tanggapin na ganun lang sapagkat nakalabag din sila. Kapag hindi po natin pinarusahan at pinalitan yung suspension, ipag-aakala po ng lahat ng mga healthcare institutions, okay na tayong gumawa ng paglabag. Ang totoo naman yan ay ima-maximize lang nila yung fine. Magkano lang po ba yung fine, Secretary? 100,000. Sa kaso po ng PhilHealth, nag-a-average po siya ng 30 million per month na claims mula sa PhilHealth. So pag sinuspindi nyo siya ng 3 months, 90 million maliwanag ang mawawala sa kanya. Eh di putong-puto, baryang-barya lang yung 100,000. Hindi po siya mangingimi o matatakot na uulit-ulitin ang ginawa nilang paglabag. Kokopyahin din yan ng ibang healthcare institutions. Kaya ang tanong ko po sa inyo, baka gusto po ninyong aralin uli at i-revoke itong PhilHealth Board Resolution na ito sapagkat ito'y nagagamit. Hindi para sinupin po ang pondo ng PhilHealth, kung hindi para paglaruan ang PhilHealth, Mr. Secretary. Maraming salamat po. Yes, Your Honor. Ay isasailalim natin ito sa pag-aaral at paglilipaso. Tignan ang mga datos dito. At ito po naman ang akin lang pong idagdag na hindi naman po sila na-absuelto. Bagkos ay itinaas po yung kanilang penalty. Pero tama po kayo na baka kung yan ang magiging pamantayan ay baka magaya ng mga ibang mga healthcare facilities. Pero kasi ito pong perpetual succor, ang pagkakaalam ko po, ay isa po siya sa mga nakapagbibigay ng Z-benefit package. Yan po, accredited siya for mga higher level procedures. At hindi po lahat ng hospital accredited for the delivery of Z-benefit packages. Kagaya ng mga renal transplant, kagaya po ng mga CA na cancer of the breast, cancer of the prostate. Hindi po lahat ng hospital ay may kakayahan na magbigay po ng Z-benefit package. At kaya ito po ang isa din sa kadahilanan na in lieu of the suspension or revocation ay itinaas na lamang po yung kanilang penalty o yung fine. Pero tama po kayo, sir. Pag-aaralan po natin ito sa lalong madaling panahon para makita talaga kung saan ang mga puwang at kung paano po tutugunan at nang maiwasan ito pong mga ganitong mga sitwasyon. Sir Health Salamat Secretary, total po ay papunta naman kayo sa pagre-revoke nitong PhilHealth Resolution 2334 at alam ko naman pong i-revoke ninyo sapagkat maling-mali. Isama na rin po ninyo yung Corporate Order number 2018-0039. Ito po yung implementing rules naman nung sinasabi nating Board Resolution ng PhilHealth 2334. Pwede po ba na isama na rin nyo ito, Mr. Secretary, sapagkat ito po yung implementing rules. Maling-mali rin po ang pinagagawa nitong mga, ito po, nandito yata si Attorney Laura Mangasar. Nandito po ba kayo? Hindi po kasi magiging mabuti, Mr. Secretary. Nasa harap po ng napakaraming administrative na paglabag ng mga HCIs o mga health care centers ay papalitan nyo lamang basta nawawala po yung inyong quasi-judicial power na nasa Republic Act 7875. Kaya po humaba itong pagtatalong ito, Mr. Secretary, at napapunta pa nga po doon sa pagkakakontempt ng inyong isang abogado rito dahil pinipilit niya na kahit po pala pinagtibay na ng inyong arbitration board at pinagtibay na rin ng inyong PhilHealth board at kayo naman ay sinuportahan ng
Solicitor General, ipinipilit po niya sa kanyang pangangatwiran na pwede pa rin yung palitan dahil ang PhilHealth po ay merong quasi-judicial body. Kaya po siya napilitang i-contempt namin sapagkat kung ano-ano po yung pinagsasasabi niya eh. Kahit basahin po ninyo yung Republic Act 7875, yung quasi-judicial power ninyo, hindi po saklaw. Napapalitan ninyo mismo ang sarili ninyong desisyon, lalong-lalo na kung ito'y pinagtibay na ng korte. Ngayon, nung tinanong po siya, kung titindigan pa niya yung sinasabi niya, malupit po ang kanyang sagot. I stand by my opinion. Kasi po gumawa siya ng opinion eh. Gumawa siyang legal opinion, Mr. Secretary, 1 year after the promulgation of PhilHealth Board Resolution 2017. Ang pinag-uusapan po natin ay PhilHealth Board Resolution number 2334 series of 2017. Pagkatapos noon, gumawa nga po kayo ng IRR June 19, 2018. Ito siguro ang dahilan kung bakit gumawa ng legal opinion ang isang inyong abogado na nagngangalang Attorney Pocalian at kayo po pala ay merong power. Ito po yung salita niya. It is covered by the minutes. Because of the quasi-judicial power of PhilHealth, kayo po pala ay po pwedeng palitan ang inyong desisyon kahit na ito'y pinagtibay na ng korte. Napakalaki po ng implication noon. At yan daw po namang opinion niya, ipinagtibay pa po ng opinion ng Office of the Government Corporate Counsel. Eh kung ganito po yung mga abogado ninyo, Mr. Secretary, palagay ko mawawala kayo sa hulog. Kanya po pala napakarami ninyong pagdidesisyon na hindi po tumatama. Ang totoo po niyan, ewan ko kung totoo lang, nandito siguro yung mga iba. Bago po ma-appoint yung bagong PhilHealth President, yung natitirang ex-ecom po ninyo, imbestigahan po ninyo, Mr. Secretary, mukhang nag-uusap-usap sila and the ex-ecom was presided by Mr. yung COO? Arnel De Jesus. Arnel De Jesus na ngayon ay hindi makapunta rito sapagkat napakarami raw niyang dinaramdam. Pero he presided an ex-ecom meeting installing Attorney Pocalian as the OIC, Senior Vice President for Legal. Hindi ko po malamang kung totoo yan. Sa mga tweet, bago pa po ipaalam sa bagong presidente and CEO ng PhilHealth, meron na silang naipundar na OIC na pamalit yata doon sa isang nag-resign. At meron din pong pinalit na OIC na magsasubstitute sa sumandali doon kay Mr. Mas, SVP ng MSS yata. Alam po ba ninyo ito, Mr. Secretary, na nangyayari sa sarili ninyong bakuran? Baka hindi po ninyo alam ito eh. Salamat po. Yung pong pagtatalaga nito mga OIC, ang layunin lang po, ang aking pong pagkakaintindi, ay para hindi po matigil ang day-to-day operations kasi maapektuhan po ang delivery of services. So sa madalit salita, in the exigency of service, ang atin pong COO ay nagkaroon po ng recommendation subject to board approval kung sino po yung mga OIC. Pero yan naman po ay pwede rin baguhin yan kapag mas malinaw na merong mga ibang tao pa na mas may kakayahan para po maipwesto at gawin yung pinakamahusay at talagang yung exigency of service or yung pong hindi maputol ang serbisyo, Mr. Chairman. Mr. Secretary, kayo na rin po nagsabi
para sa exigency ng service, dapat ipalit yung pinakamahusay. Pinakulong nga po namin yan dahil na contempt eh. Ano po ba, parang nililibak po ba yung House of Representatives at siyang nilagay ulit dyan na OIC? Wala na po bang mas pulpul kaysa dyan, Mr. Secretary? Hindi na nga po namin maintindihan yung kanyang legal opinion eh. Isip-isipin po ninyo, ang sinasabi niya, even the finality of judgment, the immutability of judgment can be changed. Sinabi po niya yung kadahilanan. Isa po clerical error, ang isa po non-pro tunc. Yung minsan naman po ay invalid, void ang judgment. Yung iba po naman ay buhay at kamatayan ang pinag-uusapan. Yung isa ay technicality. Alin man dito po ay hindi magagamit kung ang pag-uusapan po yung kaso ng perpetual succor, sapagkat itong mga bagay na ito ay clerical errors lang. Tinanong namin siya kung clerical errors ito, kung void ang judgment ng arbitration ninyo. Hindi. Kung meron technicality, kung merong negligence, wala po. O bakit mo pipilitin ngayong palitan? Ang tanong po namin, hindi naman pala nyo sususpindihin ng perpetual succor, bakit nagrigodon pa kayo at umabot pa kayo sa Court of Appeals, doon din pala ang tuloy. Hindi po bang kasabihan natin, pagkahaba-haba man ng prosesyon, Secretary, sa simbahan din pala ang tuloy. So, nakikita po namin dito yung kawalan ng mekanismo. The rules broke down, Mr. Secretary. Pag ang pag-uusapan po ay paggasta, napakabilis po. Pero pagka ang pag-uusapan, accounting, reimbursement, pagsinop, yun po yung wala. Meron pa nga po akong nakopya ng chat ng mga abogado ninyo eh. Kung aaminin lamang nila, alam po ba ang sabi niyo doon sa chat? Nag-chat-chat si Atty. Del Rosario, merong Atty. Bandurio, merong isa pang, basta tatlo sila, Mr. Secretary. Hindi lang daw kami pwedeng idemanda, pero mali daw yung basihan ni Congressman Barsaga. Hindi naman daw pinalitan yung, hindi naman daw ni-reverse ang Court of Appeals. Mr. Secretary, hindi natin pinag-uusapan ng reversal. Ang pinag-uusapan natin, yung pagpapalit ninyo ng desisyon sa kabila ng napatunayan na nga na ito'y nakagawa ng pagkakasala, bakit pa ninyo in-uphold at bakit pa ninyo pinayagang pumunta sa Court of Appeals? Di dapat sinuspindi nyo na lang. Total, suspension eh. Ang ginawa ninyo, pinalitan ninyo yung suspension. Yun po yung issue. Kaya ang sinasabi ni Atty. Pucalyan at ang inyong magagaling na mga abogado, pwedeng palitan. Doon po sumasabit ang mga regulation, Mr. Secretary. Yung po pwede. Yung case-to-case basis. Doon papasok yung discretion. Doon papasok ang corruption, Mr. Secretary. Kaya hindi po malinaw, hindi po istrikto ang pagpapatupad. Yun lamang po ang aming observation, Mr. Secretary. Akin na sinabi kanina, i-review natin ito at magsusumiti kami ng anuman mga hakbang para po ito ay maging malinaw for the sole objective of ensuring yung tinatawag po natin fiscal prudence and yung pong yung magandang sinabi niyo po kanina, cost containment, etc. ay pag-aralan din at makakaasa po kayo, Mr. Chairman, na ito pong resolution na ito ay ripasuhin natin at titingnan kung ano pa ang pwedeng gawin para mas maisaayos. Ngunit gusto ko lang pong ibalik doon sa pagtatalaga ng OC, Your Honor, Mr. Chairman, ito naman po ay hindi nangangahulugan na hindi sila pwedeng palitan pa. In fact, yung board agreed to institute parang interim lang po ito and even ask for their curriculum vitae na gusto pong kutuhin ng board members ang kanila pong mga kwalifikasyon at kanila pong mga background and kung ito naman ho without prejudice to the appointment
of a new set of interim officers. So we will take note of your very good recommendation, Your Honor, Mr. Chairman. Mr. Secretary, isa na lamang po. Meron po kayong PhilHealth Selection Board. Tama po? Mr. Chair, kasi meron silang PhilHealth Selection Board. Si Mr. Mas, ang sinasabi Tama niya, merong isang dokumento na Honorable Marcoleta, pinagbasihan. I think we have Secretary Duque. Secretary Duque, Secretary Duque, meron po kayong PhilHealth Selection Board, Confident di po Selection ba? Board, Your Honor. Meron po? Meron po, Your Honor. Opo, kasi nung isang pagdinig namin, hinahanapan namin ng proseso. Kung hindi ako nagkakamali, si Kong Boying Rimulya ang nagtanong sa isang bisita namin dito kung paano ang batayan ng pagkaka-appoint ni Attorney Del Rosario. Ang sabi po nung sumagot, parang si Mr. Mas, meron yatang pinanggalingan na dokumento na kung ano. Pero hindi po niya inamin na meron kayong selection board na ang chairman doon ay si Dr. Roy, meron pang isa, at saka siya, tatlo lamang sila. Si Mr. Mas yata, o si Mr. Mangawang, o nakalimutan ko na, kaklase ni Attorney Del Rosario. Ha? Hindi yo. Si Attorney Mas, kaklase mo ba siya kaeskwela mo? Hindi, Your Honor. 1 year older siya sa akin. Kaya nga. Pero hindi mo ikinaila mo sa amin, isa ka na miyembro ng selection board. Itinago mo yun sa amin. Di ba? Per Civil Service Rules, so Your Honor, kasama ako sa Personal Selection Kaya Board. nga, pero itinago mo. Ang sinasabi mo, you kept on referring to a document. Parang meron kayong pinagbasihan na document, but you failed to divulge with us na ikaw kasama ka sa selection board. Palaging ganun patago-tago kayo Sa mga tweet, kaklase mo siya, kaya ninyong i-manipulate ang qualifications. Kagaya ng napatunayan na namin dito. You were responsible in asking for the lowering of the qualifications nung pa-amend mo isang regulasyon sa civil service. Ikaw na naman yon. So kung sino yung gusto ninyong mapwesto, yung nailalagay ninyo sapagkat isa ka sa selection board. Sir, request ho yun ng President and CEO ng PhilHealth. Hindi ho namin yung request. So you are acting on the basis of request, not on the basis of competence? Si General Morales ho nag-request noon sa Civil Service Commission. So hindi ho ako ang nag-request. Anong hindi ka man nag-advise? Ano, sir? Pardon, please. Bigla na lang the-request ni President Morales without your advice? Yung adjustment, sir, doon sa Executive Vice President position, nakasite talaga doon yung letter niya na siya ay nagre-request dahil nga UHC, bibigyan niya Who advised him? Who Ano, advised President Morales? Sir, nag-request siya. So, i-adjust daw yung qualification standards. So, siya yung mismo yung nagsabi. With your advice, di ba? With your advice. Sir, President Morales doesn't know what to do insofar as the mechanism is concerned. Your Honor, at tiningnan ho ng HR office namin yung rules ng civil Attorney service. So, allowed naman daw. Kung depende, kung i-request ng head of agency at saka kung i-grant ng Are you civil saying service that you commission. did not advise President Morales on what measures to take? Sir, HR ho namin ang nag-advise sa kanya. So, tiningnan ho namin yung Hindi civil ba service under rules. mo ang HR? Under ko ho, sir, yung HR. O yan ang problema mo Kaya nga, alam mo, Pero desisyon niya ho talaga yun, sir. alam ko desisyon niya, pero ikaw ang nag-advise. Okay? Ganito po ang gawin natin, sir. We can ask and request CSC to amend this because para mapababa natin ang qualification. So, it will no longer require this. Hindi na magre-require ng masters. Ganun So, saan tayo papunta, di ba? Clarification lang, Mr. okay, Chairman. just a minute. Honorable Marcoleta, you're done? So I now transfer the Mr. Honorable Chairman, just one Rimulya. Go ahead. clarification. When was President Morales appointed to PhilHealth? August 2019? Parang ganun, sir. 2019, last year. When was Attorney Del Rosario appointed? Prior to his appointment ni General Morales. Panahon pa, sir, ni Dr. Roy Ferrer. Then you're saying General Morales is the one who requested, hindi pa siya na-appoint sa PhilHealth? Sir, yung inirefer ko kanina, Executive Vice President. Kaya nga. Oo. Pero yung kay Ang General... pinag-uusapan natin dito, sandali.
Ang Yung kay- pinag-uusapan, teka, sandali lang. Oh, sir. Ang pinag-uusapan natin dito, si Attorney De Rosario, in-appoint, sinabi mo kanina, on the instance of General Morales. Did you not say that? Yung ibig ko sabihin, sir, yung Executive Vice President position. Yung Exactly. Oo. You said that General Morales requested the CSC of the lowering of standards for Attorney De Rosario to be appointed. Sir, hindi ho. Sa EVP position ho yun. Yung binasa kong CSC resolution last hearing, so ho yun. Iba naman ho yung kay Ang Atty. De pinag-uusapan Rosario. dito, sinabi mo kanina, it was General Morales who requested in a letter to the CSC for the lowering of standards for the appointment of Attorney De Rosario as head of legal. Can I clarify, sir? Yung previous ho talaga na... Or as SVP, as SVP. SVP, sir, gano'n Oh. na ho talaga yan as approved, as manifested ni CC Chair Bala Hindi pa last nga time. Attorney De Rosario was appointed prior to Yes. the coming of General Morales. Yes, sir. Yung nire-refer ko ho kanina na nagkaroon ng amendment sa qualification standard, that refers sa Executive Vice President position. Si Attorney De Rosario naman, Senior Vice President po yun. As approved, as manifested ni Chair Bala last time, nung inaprubahan yung PhilHealth plantilla positions para 2007, ganun na ho talagang qualification standards. At na-manifest ko rin last meeting. Binabangan nyo na talaga. Ganun So talaga you na, can sir. you can appoint an nincompoop into opposition and the CSC will not do anything. Okay lang sa CSC. Sinasabi nyo. Hindi ko nakuha, sir. Ha? Yung as approved ho yung legal position, gano'n na ho talaga, hindi namin inalter. Much more, nung 2014, ang PhilHealth Board of Directors, Mr. Chairman, nag-pass ng Move to suspend, Mr. Chairman. resolution na Session suspended. World Update.